The church is a place of God's presence. Kaya ang simbahan mao na ang dapit sa presensya sa Dios. When we come, we should expect to receive from God. Sa diha nga moadto kita sa simbahan, sa ato gyud nga mapaabot nga diin na ang pagpamuhat sa Dios. When we come, we should have our heart focused on the Lord. Sa diha nga diin moadto kita sa simbahan, aduna gayoy kasing-kasing nga diin ato nga focus diha sa Ginoo. And Satan will come against the anointing. O ang si Satanas so moanhipot siya batok sa dihok sa Ginoo. Even the most anointed person Bisan pa ang pinakadinihugan nga tawo. will face the hindering power of Satan. So iya usab nga masinati nga diin aduna gayoy pagbabag sa tungod sa gahom ni Satanas. Even the Apostle Paul, Bisan pa gani si Apostol Pablo. he said, Satan hindered me. Nag-ingon siya nga si Satanas nibabag kaniya. So this message is not against any person. So kining mga mensahe dili ni siya patok sa bisan insa nga kaning tawo. This is for all of us Kini siya para gayud kanatong tanan. to call upon the Lord. Aron magatawag sa ngalan sa Ginoo. That this house is a place of God's Kay kini presence. mao nga balay mao kani ang dapit o puloy-anan sa presensya sa Dios. And that when Satan comes against the church, Ang din anagi panahon nga din Satanas mo anhi aron nga din mo batok sa simbahan. we would rise up by faith. Og kinahanglan ta nga din mo barog pinagis pagtuo. I've experienced this in America and in the Philippines. So ako nga nasinati dito sa amo nga dapit sa Amerika o dito sa Pilipinas. Wherever God is moving, Sa bisan asa nga din ang Dios nagapamuhat the enemy wants to put out the fire of the Lord. og ang nyawa gusto gid niya o kaaway gusto gid niya nga din ang kalayo sa Dios sumapalong. He wants to weary the church of Jesus So Christ. gusto niya nga din mapabug-atan o makapuyon ang iglesia diha kang Kristo. And he wants us to come to church without expecting to receive from God. So gusto nato nga din wala gyud usa ka nato nga din anha sa simbahan nga wala magtinguha diha sa pagpamuhat sa Ginoo. When we come to this place, we should be excited to be here. Amen? So sa diha nga anhi kita ni mga dapit so kita gayud adunay kalipay ngano nga niya kita. Amen. So let's talk about the life of the Holy Spirit. So tigsulti ko ninyo may tungod sa kinabuhi tungod sa Espiritu Santo. So Ephesians chapter 3, verse 20 through 22, the Word of God says, Ephesians chapter 2, verses 20 through 22. Piso kapitulo 2, 20 atos 22. So, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Amen. Nagingon diri sa Episodos 20 atos 22, kamo mga tinukod ibabaw sa mga patukurangan nga mao ang mga apostolis o mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. 21. Diha kaniya ang tibuok nga tinukod na usa og nagatubo ngadto sa pagka-templo nga balaan diha sa Ginoo. 22. Ug nga diha kaniya kamo usab ginabalayaron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. Amen. So, Magampota, Father, I just ask you today, God, that you will speak. Lord, I pray over Pastor Mike and myself, God, for the anointing of your Holy Spirit. God, I pray every person today will be encouraged, God, in the Lord. God, that your will for us is that we would be filled with the Holy Spirit, that we would walk by the Spirit and not fulfill the lust of our flesh.
God, in the name of Jesus, I pray today that you will bind every disturbance against the anointing. God, we have experienced your presence in this place many times before. So, Father, I pray not only for Plagada Sana, but, Father, for every church here in the Philippines, in America, around the world, God, that they will experience the anointing of the Lord. It's in the name of Jesus. And we all said, Amen. Amen. Now, the Word says that we were built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ being the chief cornerstone. So naging diri kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostolis o mga propeta nga niini si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamag-an. So the apostles and the prophets already laid the foundation of the church. So ang mga apostolis o mga propeta so sila may nahimo nga di patukuranan diha sa simbahan. And that foundation was built on Jesus O Christ. kanang mga pundasyon kana siya gipabarog diha kang Ginoong Jesucristo. And it's a foundation of power, O kana siya mao ang pundasyon sa gaho. a foundation of anointing Kana siya pundasyon nga dunay gayediho and truth in the Word of o God. kamatuoran diha sa pulong sa Dios. Now it says in verse 21, whom the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord. So 21 diha kaniya ang tibuok nga tinukod na usa og nagatubo ngadto sa pagkatimplo nga balaan diha sa Ginoo. So we are growing into a holy temple in the Lord. So kita nagtubo diha sa kining ingon nga templo nga balaan sa Ginoo. Not just this house, So dili kini nga balay dili kini mao nga simbahan nga building ipasabot. but the people within the church. Apan ang mga katawhan nga naa sulod sa simbahan. Your body is the temple of the Holy Kaya ang Spirit. imong lawas o atong lawas kini siya puloy anan man sa Espiritu And Santo. you are the church of Jesus O Christ. kita o ikaw mao ang iglesia simbahan ni Kristo. And you are being built up a holy temple in the Lord. O din kita nahimo nga din pinatukod nga balaan nga templo sa Ginoo. And he says in verse 22, you are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Sa 22 ayon diri o nga diha kaniya kamo usab kinabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. Notice he said built together. So ato nga din asayran kini nga gitukod o ginabalay For a dwelling place of God in the Spirit. aron mahimo kitang puloy-anan sa Dios diha sa Espiritu Santo pinaagi sa Espiritu. So the church is a place for God's Spirit to reside. So ang simbahan kini siya sa kadapit diha sa Espiritu sa Dios. Now, let's go to John chapter 7. Sa Juan kapitulo 7. Jesus speaking of the Holy Spirit. Amen. Sa Ginoong Hesus nagasulti may tungod sa Espiritu Santo. Now, John 7 verse 37 and 38 says, on the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, if anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Okay. Sa Juan 7:37 ngadto sa 38. Ug unya sa katapusang adlaw ang labing dakong adlaw sa piyesta, si Jesus mitindog og misinggit nga nagingon kun adunay taong giuhaw umari siya nako og uminom. 38. Sa musalig kanako sumala sa giingon sa kasulatan gikan sa iyang kasing-kasing mo dagayday ang mga sapa sa tubig nga buhi. And the Bible says he spoke this concerning the Holy Spirit. O ang Biblia nagasulti nga din kini gisulti ni Ginoong Hesus kini yang gipasabot ang Espiritu Santo. Now think about the difference between a river and a lake. So ato nga gining pamalandungan ang kalahian
sa kanang suba nga kanang nagdagayday o kanang linaw. A lake only holds water. So, ang linaw nga dapit, ang tubig siya kanang saning napugngan. But a river constantly gives water. So, ang suba kanunay gayud siya nga di naghatag og tubig. You can drink water from a river. So, makahimutas pag-inom og tubig gikan sa suba. And the Bible speaks of living water. Ang Biblia nagasulti may tungod sa usa ka buhing tubig. The water of the Word of God. Ang tubig nga din nanaa gyud The sa pulong water sa Dios. of the Holy Spirit. Ang tubig nga din nanaa sa Espiritu Santo, ang Espiritu Santo. And it says, out of your heart will flow rivers of living Og water. naging siya gikan sa imong nga kasing-kasing magadagayday ang buhing tubig. See, this is the life of a Christian. So kini siya makita nga kini siya mao kinabuhi sa mga Kristohano. We serve a living God. Kita nag-alagad sa usa ka buhi nga Dios. We don't serve dead idols. Wala kita nag-alagad ni anang patay nga Dios. This is why it grieves the heart of God. This is why God's heart is grieved. So dunay mao kana nga dunay panahon nga din ang kasing-kasing sa Dios masubo. If there is a hindrance to the anointing of the Holy Kung Spirit. doon na kayo mga pagbabag diha sa dihog sa Espiritu Because Santo. God wants to show Himself alive in His people. So tungod kay gusto sa Dios nga din magapakita o makakita nga din ang iyahang mga katawhan buhi gayon. That's why Jesus rebuked the Pharisees. Mao kana ang hinungdan nga din sa Ginoong Hesus iyang gipadlong ang mga Pariseo o mga pare. They believed in the God of the Bible, Sila nagatuo sa Dios nga naa gisulti sa Biblia. but they were dead inside. Apan sila patay sa ilahang sulod. Jesus said they were full of dead men's bones. Ang nagingon sa Ginoong Hesus nga din sila puno gayud sa mga bukog diha sa mga patay ang ilang sulod sa kasing-kasing. And the church should be alive in the Holy Spirit. O ang iglesia nga din kini siya magatagan og kinabuhi o dunay kinabuhi tungod sa Espiritu. Now let's go to Revelation chapter 2. Sa pinadayag kapitulo 2, Because Jesus, in the book of Revelation, He tells the whole future of the world. tungod kay si Ginoong Hesus dinhi sa libro sa pinadayag, si Ginoong Hesus nagasulti sa tibuok gayud nga umalabot. He speaks about the great tribulation. Siya nagasulti may tungod sa dako gayud unya nga kasakitan. He speaks about the second coming of Jesus Siya Christ. nagasulti may tungod sa ikaduha unyang pag-anhin ni Ginoong Hesus. He tells about the new heaven and the new earth Siya nagsulti may tungod sa bag-ong langit ug bag-ong yuta and the judgment to come. o ang pag-abot sa paghukom. But first, Pansadili pa, una, He deals with the church. siya una nga din gisultihan ang maong mga kasimbahanan. That's what chapter 2 and chapter 3 is. O mao kini ang kapitulo 2 o kapitulo 3. Before all of the prophecy, Sa wala pa ang tanan nga diin mga panagna. He deals with His own church. Siya una nga din gisultihan ang iyang mga ang iyang simbahan. Now, so we see in Revelation chapter 2, verse 4, Kapitulo 2, versikulo 4. nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Ngani bato kanimo aduna ako'y kasumpong nga mao kini nga ang imong gibiyaan ang paghigugma nga diha kanimo kaniadto. So, the first church He rebukes is the one who left their first love. So ang unang nga simbahan nga din iyang nga gidala na siya gikasumbong mao kini nga ang una nilang gugma ilang gibiyaan. Now, look at Wala. Revelation chapter 3, Sa pinadayag kapitulo 3, verse 1 and 2. sugod sa una ug 2. So he said, and to the angel of the church in Sardis write, these things says he who has the 7
spirits of God and the 7 stars, I know your works, that you have a name and you are alive, but you are dead. Be watchful and strengthen the things which remain that are ready to die, for I have not found your works perfect before God. Sugod sa uno sa kapitulo 3. Og ngadto sa manulunda sa iglesia sa Sardis isulat mo kini, mao kini ang mga pulong sa nagabaton sa 7 ka espiritu sa Dios o sa 7 ka mga bituon. 2. Pagmata og lig-una ang nahabilin nga hapit na mamatay. Kay ang imong mga buhat wala ko makita nga hingpit sa tubangan sa akong Dios. So, in verse 1, he said, you have a name that you are alive, but you are dead. Sa versikulo 1, nagingon dito nga din siya gidungog ang iyang ngalan nga din siya buhi apan dai siya patay. Now, I believe this describes many churches around the world. So ako nagatuo nga din kini iyang gihulagway ang daghan kayo nga mga kasimbahanan sa tibuok kalibutan. They have a name that says they are alive. So aduna sila mga pangalan og nagaingon nga din sila buhi. But when people come, there is only spiritual death. Apan sa diha nga din ang mga tawo mo duol aduna gayoy patay diha sa espirituhanon nga bahin. Amen. So this is a warning to every church that God wants His life there. So, kini siya sa kapasidaan sa matag kasimbahanan nga din gusto niya nga iya ang kinabuhi sa Dios maana akan niini. Amen. So we see this, that Jesus warns us. So diri ato makita nga si Ginoong Hesus nagpasidaan niini. Now, let's go to 1 Thessalonians chapter 5. So ayon ta sa unang Tesalonika kapitulo 5. And I want you to see that the Bible tells us here not to quench the Holy Spirit. So gusto na po nga din makakita mo nga ang Biblia nagasulti dinhi nga din nagingon ayaw pagpalunga ang kalayo sa espiritu. So 1 Thessalonians chapter 5 verse 19 through 22. Unang Tesalonika 5, 19 at 22. Nagingon dinhi, ayaw ninyo pagpalunga ang espiritu, 20. Ayaw ninyo pagtamaya ang pagpanghimog propesiya, 21. Hinunuwa sulayin ninyo ang tanang butang, sagupan ninyo ang maayo, 22. Likay ninyo ang tanang dagway sa kadautan. Now notice in verse 19, do not quench the Spirit. So, diri sa versikulo 19 nagingon, ayaw ninyo pagpalunga ang espiritu. Did you know that the Holy Spirit could be quenched? So, nahibalo ba mo nga din ang Espiritu Santo nga din pwede nga din siya mapalo? It's like putting out a fire. So, sama kini sa nagbutang ka o kalayo. The fire is burning and then we put it out. So, ang kalayo siya nga din mo dilaap, apan siya mo abot ang panahon nga din siya mapalo. In the Old Covenant, they had the temple of God. So, sa daan nga din kasabutan, adunay gitawag og templo sa Dios. And the priest had many different jobs. So, ang matag usa ka saserdote o pari, aduna sila nagkalain-lain nga mga buluhaton. But one of their jobs was to constantly keep the fire burning. So, usa sa ilang nga trabaho nga din ilahag gayud nga din atimanon tagdon nga din ang kalayo magpabilin kini siya nga magsiga. And for Christians, we start to lose our fire. So ingon nakita nga mga Kristohano dunay mga panahon nga din magsugod og kapalong ang atong kalayo. Remember, Jesus warned about the lukewarm church. Atong hinumduman nga si Ginoong Hesus nagpasidaan may tungod sa usa ka magbugnaw-bugnaw o init-init nga simbahan. They have lost their fire for God. Kay nawala o napalong ang ilang kalayo diha sa Dios. They had begun to lose the anointing of the Holy Diha Spirit. nagasugod nga din nawala ang dihog diha sa Espiritu Santo. You know, a man or a woman can lose the anointing. So nahibalo ba mo nga din ang lalaki o babae nga din mawala ang ilang dihog. Samson was anointed by God. Si Samson siya usa ka dinihogan gikan sa Dios. He had supernatural strength.
aduna siya dili gid kasagaran nga kusog. And then he began to compromise in sin. O din nagsugod siya sa pagpahiuyon sa sala. He met a woman named Delilah, Iya nga gikahibalag ang sa kababae nga si Delilah. and he gave her the secret of his strength. O iyang gisugid ang iyang tinago o sikreto asa nagikan ang iyang kusog. She cut his hair, Iya giputol ang iyang buhok. and the Philistines came to arrest him. O ang mga Palestino adto kaniya o aron siya pagadakpon. And he said, I will go out like before. O din ningon siya mo ikyas sama siya gihimo kani adto. But he did not know that the Spirit of God had departed from Apan him. wala siya masayod nga diin ang espiritu di sa Dios nibiya nagikan kaniya. See, that's why the Bible says we must endure until the end. Mao kana ang hinungdan nga ang Biblia sulti kanato nga kinahanglan gayud kita mulahutay hangtod sa We katapusan. should get stronger in the faith. Nga diin magpabilin ta nga kining dunay o makusganon sa pagtuo. Our love for God should grow in the Lord. Nga kinahanglan atong gugma diha sa Dios, kinahanglan motubo kini diha para sa Ginoo. And our fire should burn hotter every day. O ang ato nga kining kalayo, kinahanglan nga siya magsiga matag adlaw. Now, the fire is when we seek the face of God. So ang kalayo nga diin siya matud nga diin magapangita kita sa nawong sa Ginoo. Remember, Jesus was anointed by the Holy So Spirit. atong hinumduman nga si Ginoong Hesus siya gidihugan pinaagi sa Espiritu Santo. It says that God anointed him with the Spirit of God and power. So nagaingon siya nga diin siya gidihugan sa Espiritu sa Dios, pinaagi sa Espiritu Santo uban sa gahom. And he went about doing good and healing all who were oppressed by the O devil. diin mao kini ang iyang nga gigamit sa pag-ayo sa mga palatianon. And Jesus spent time with the Lord. O si Ginoong Hesus siya mihatag kayon migahin og panahon kauban sa iyang amahan sa Dios. He spent time in the wilderness. Siya niadto sa kining kamingawan o diin mihatag siya panahon migahin sa panahon. He overcame the temptations of Satan. O iyang nga gidaog ipuntog ang tentasyon nga gihatag og gihimo ni Satanas. And he came out of the wilderness full of the Holy Spirit and power. O sa diha nga gikan na siya sa kamingawan, puno siya sa tihok ug gahom. And he goes to the temple O siyang adto sa sinagoga o templo, and he opens the prophet Isaiah. o sa diha nga iyang giablihan ang sinulat ni Isaias. And he says, the Spirit of the Lord is upon me. Og nagingon dito nga Espiritu sa Dios sa Ginoo ani akan ako. Because he has anointed me to preach the gospel to the Kung poor. kay siya nagadihog ka na ko aron ikawali ang maayong balita He ngadto sa mga kabo. sent me to heal the brokenhearted, O din siya gipadala aron sa pag-ayo sa mga nadugmo. to open the door of the prisoner. Aron nga din pag-aaplihan ang mga ganghaan sa mga bilangguan. Jesus knew the mission of God in his life. So sa Ginoong Hesus nakahibalo sa iya nga din puluhaton nga gitahas sa iyang amahan sa iyang kinabuhi. And it was by the power of the Holy O Spirit. kini tungod sa gahom sa Espiritu Santo. Now remember, Jesus is the Son of God. Natong hinumduman nga si Ginoong Hesus siya anak sa buhay nga Dios. He is God in the flesh. Siya Dios nga din naa sa unod nagasulo. He is the creator of all things. Apan siya mo'y tigbuhat, tignagmugna sa The kambutang. Alpha and the Omega. Siya ang sinugdan ug ang katapusan. And yet in his humanity, he relied on the Holy Spirit. Pagbisan pa nga naa siya nagsulob sa kining tawhanon nga kahimtang nagasalig gyapon siya sa iyang amahan. And he said, when you believe in him, Og nagingon nga tumutuo kamo kaniya. you will have a river flowing out of your life. Makabaton kamo niini nga tubig nga sama sa suba nga gikan sulod sa imong nga kasing-kasing. So we must put wood on the fire of God in our lives. So kinahanglan nga din ato nga kining sugnoran ang kalayo sa Dios nga naa sa atong kinabuhi. And that's God's word. O kini siya mo ang pulong sa Dios. That's worshiping the name of Jesus. Kana nga pagsimba o pagdaig tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus. That's opening your mouth every day unto God. Nga diin ato nga ablihan ang ato nga baba sa pagdaig sa Ginoo. When you begin to go into the presence of the Lord, Sa diha nga masugod kita sa pagduol diha sa presensya sa Dios, the fire will burn even more. ang kalayo siya mo dilaab.
The diha sa imong kinabuhi. the word of God will transform you O ang pulong sa Dios mag-usab sa imong kinabuhi. from the inside out. Gikan sa sulod ngadto sa gawas. So, I want you to remember that. Gusto ko nga inyo kining mahinumduman. Every time you open your Bible, Sa matag panahon nga imong aplihan imong Biblia. every time you hit your knees, Sa diha nga din imo nga matag panahon nga imong ipiko imong nga tuhod. you are putting wood on the fire. Sama ka nga nagasubnod aron nga diin magpapilit sa pagsiga ang mga kalayo. And you are growing in the grace of God. O diin magkatubo ka diha sa grasya sa Dios. Amen. Amen. So this is God's will. So kini siya mao ang kabubuton sa Dios. There is nothing worse So wala pa gyud walay labaw niini. than a church with no anointing. Nga din ang simbahan nga walay tihok. Ang simbahan masayod sa mao nga tihok. And I want to make it very clear. So ako ni nga gihimo nga din klaro gyud dayon. I'm not saying that's what we are. Din wala kong nagsulti nga din mao kini. The anointing is here. Kay ang tihok ani adinhi. How many of you have experienced the Lord in this place? So pila ba kaninyo nakasinati sa pagpamuhat sa Dios ning dapit. But this is a warning for us Apan kini siya pasidaan para kanato. that we would guard against the anointing. Adin ato agay bantayan ang mahitungod sa Dios. That as a church, Ayon nga kita simbahan we would hunger and thirst for righteousness. na kinahanglan nga din aduna kitay kagutom o kauhaw sa diha sa pagkamatao. And we would be a place that welcomes the presence of God. O din kita mahimong usa ka dapit nga din ato ang ating gihulat o din ipaabot ang presensya sa Dios. Now, let me show you another example of this. So kung pakita niyo ang dugang pa nga din ihiplo may tungod ini. Let's go to 1 Corinthians chapter 14, Sa unang Korinto kapitulo 14 verses 24 and 25. versikulo 24 ngadto 25. Now, this is really powerful. I want you to listen. So it says, "But if all prophesy and an unbeliever or an uninformed person comes in, he is convinced by all, he is convicted by all, and thus the secrets of his heart are revealed. And so, falling down on his face, he will worship God and report that God is truly among you." Sa 24 ngadto sa 25. Apan kun ang tagsa-tagsa magahimog propesiya o unya mosulod ang usa ka tawo nga dili magtotoo o wala pay alamat kini siya hukman sa tanan, siya pagasudyaan sa tanan. 25. Igabutyag ang mga tinaguan sa iyang kasing-kasing ug busa sa mga apa siya iyang simbahon ng Dios ug iyang igapahayag nga ang Dios tinuod kayon nga anaa kaninyo. Hallelujah. Did you hear the last part? Sa inyo ba nadungog ang katapusang bahin sa bersikulo? He will worship God and report that God is truly among you. O ngayon dire nga siya magasimba ngadto sa Dios o mo sulti siya nga ang Dios tinuod ay anaa kaninyo. Now that's just from the gift of prophecy. So dili lang kini nga din duno siya gasa sa pagtagna. Somebody in the church had the power of the Holy Ghost. So daghan nga naa sa simbahan nga dinay gahom diha tungod sa Espiritu Santo. And they prophesied the secrets of his heart. O diin iya nga iputyag o diin iyang isulti ang tinago sulod siya kasing-kasing. And he said, "Whoa, God is really in this place." O nag-ingon siya, kung tinuod gayon nga din ang Dios anaday dinhi nga dapit. See, there are 9 gifts that are mentioned in 1 Corinthians 12. So adunay siyam ka mga gasa naglain-lain diri sa gisulti sa kapitulo 12 sa Korinto. You know, we often focus on the gift of tongues. So kita nga din ato nga din di tumong lamang gihapon sa paggasa sa pagsulti ng dila. And that's wonderful. O apan kini siya minto. There's a refreshing. Nga din kini siya makapahayahay. But
there are 8 other gifts that are mentioned. Apan dunay 8 pa ka mga gasa nga dinyang gisulti. The gift of healing, Gasas pag-ayo miracles, sa mga paghimog mga milagro. discerning of spirits. O pag-ila pinagi sa espiritu. And here he speaks of prophecy. Og niini siya nagasulti may tungod sa pagtakna. In other words, there should be life in the church. So sa laing nga bahin nga upag kasulti nga doon na gayo kinabuhi diya sa simbahan. When we stand in the pulpit, there should be life from our mouth. So sa diha nga mubarog kita diri sa pulpito nga di na doon na gayo kinabuhi nga gawas gikan sa atong bapa. And it's the life of the Holy Spirit. O kana siya kinabuhi sa espiritu. Amen? Amen. So here we see, this guy says, God is in this place. So diri ato makita nga din ang mga tawo ningon nga din ang Dios ana ani nimo nga dapit. That's where I want to be. So mao kada kita. Amen. I want to be where God is. So gusto nato nga din anaa gayud kita sa dapit nga naa ang Dios. Praise God. Amen. So, we need a refreshing in the Lord. So ang kinahanglan gayud kita aduna na gayud pagkapukaw diha sa Dios o pagkahayahay diha sa Dios. But we also need to discipline ourselves to seek the face of God. Apan kinahanglan usab ka nato nga din aduna tay pagdisiplina sa atong kaugalingon sa pagpangita diha sa nawong sa Dios. Now, the last part of this message, I want to talk a little bit about the anointing. So sa katapusang bahin ini mga mensahe magasulti ko kaninyo may tungod sa tiho. So let's go to 1 John, Ay ito sa unang Juan, and we're going to go to chapter 2, kapitulo 2, verse 20. sa versikulo 20. It says, "But you have an anointing from the Holy One, and you know all things." Nayon ri apan kamo nadihugan ni atong balaan o kamong tanan nahibalo na. So, as a Christian, you have the anointing of the Lord. So ingon nga kita mga Kristohanon nakabato na ta ay sa bihog gikan sa Ginoo. Now, your anointing can grow. Nga kanang mga dihog makahimo, nga kanang dihog motubo. What is the anointing of the Holy Spirit? So sa man ang dihog sa Espiritu Santo. You know, in the Old Testament, they would anoint with oil. So sa daan nga tugod nga diin gigamit kini nga dana sa pagdihog. And they would place the oil either on the head or of the child they wanted to bless. So dili pagkahimuon ang mao nga dihog pinaagi sa kaning dana sa paghid sa o sa bata pa. Remember, David said, "He anoints my head with oil." So ato hinumduman si David nag-ingon nga din sa gidihugan sa Dios pinaagi sa lana na diha siyang ulo. But that is just a picture of the anointing of the Holy O Spirit. kini hulagway lamang may tungod sa tihog sa Espiritu Santo. Just as we would place the oil on someone, So kini siya sama nga diin magputang kag lana sa usa ka tawo. God places the power of His Holy Spirit upon us. Ang Dios nagapahilon na sa iyang gahom nagi sa Espiritu Santo nganhi kanato. The anointing is simply the power of God's Holy So ang mga Spirit. dihog simple lamang nga diin kini gahom sa Espiritu Santo. If you pray for the sick, Sa diha nga mag-ampo ka sa masakiton, they will only be healed when the anointing comes. nga diin sila makabatog kaayuhan sa diyang ang dihog maabot. When you preach the gospel, Sa dihang magwali ka sa may balita. it's the anointing of the Holy Ghost that draws the hearts of men. Nga diin ang dihog sa balang espiritu nga diin mao'y makapaganay sa tao. When you speak life into your children, Sa diha nga diin magsulti kag kinagbuhi alang sa imong mga anak. it's the anointing of God's word that plants a seed in their heart. Nga diin kini siya dihog gikan sa pulong sa Dios nga diin imatalog diha sa ilang kasing-kasing. See, God has anointed His word. So ato makita nga din ng Dios nagadihog siya pinagi siyang The pulong. name of Jesus is anointed. So ang ngalan nga Hesus dinihugan. Amen. So when we speak
we have God's power working in us. Sa diha nga din kita magasulti, adunay gahom sa Dios nga magapanggihok nga kanato. Amen? Amen. So, Jesus was anointed by the Holy Spirit and power. So sila ng Isus siya tinihugan diha sa Espiritu Santo o gahom. Let's make it very simple. So, kung siya simple lang. The anointing is when God puts His hand on what you are doing. So, ang Dios magadihog siya, iyang iputang iyang kamot sa bisan unsa nga iyang imong gibuhat. See, David could never kill a giant in his own strength. So si David digid siya makapatay sa usa ka higante sa kaugalingon ra niyang kusog. But God put His hand on that stone. Apan ang Dios gibutang ang iyang kamot sa maong bato nga iyang gigamit. God put His hand on that young man. Ang kamot sa Dios iyang gibutang yan ang batan-on nga kining tawo. And He said, by my Spirit, Og nag-ingon siya nga pinaagi sa espiritu. you will do what you can never do by yourself. Nga din makahimo ka sa mga butang nga wala pa nimo mabuhat. That's the power of the Holy Ghost. Kana siya gahom gikan sa Espiritu Santo. Amen. And remember, Jesus said, as the Father sent me, so I send you. So atong hinumduman ang isulti ni Ginoong Hesus, maingon nga ako gipadala gikan samahan, ako usab magapadala kaninyo. Now, there are hindrances to the anointing. So adunay mga babag diha sa pagdihog. One of them is sin. So usa niya na nga din makababag sa dihog kanang sala. Remember Samson. Atong hinumduman si Samson. It was when he compromised that the Spirit of God departed from him. So siya nagpahiuyon sa sala o usa pa nga din bibiya ang Espiritu Santo niya. See, you can operate out of a gifting, So nga din makahimo ka nga din pagbuhat nga din wala nay dihog. but a gifting is not the same as an anointing. So ang gasa dili siya sama sa mga dihog. You may have the talent for something, So siguro doon na tayo kining talento. but you need the anointing upon that talent. Apan ang kinahanglan kay tagdihog ni anang maong talento. There are many who can speak great words, Nga din dunay bagang mga tawo nga din maayo sila nga mosulti. but without the Holy Ghost, it's death. Apan kung kini wala gayon ang Espiritu Santo, kini siya walay kapuslanan. So we must beware of compromise in our life. So kinahanglan kang magmabinantayon sa pagpahiuyon sa sala. And then another hindrance is really a distraction. So sa lain nga din babag sa dihog kana nga mga madistracta, madistracta. Let me ask you a question. So mutan na kaninyo. How many of you have ever tried to pray So pila ba kaninyo nga din isulay mo sa pag-ampo? and then something distracted you? Kaya adunay kining butang nga din nakapa disturbo kaninyo. Or you try to read your Bible O din isulay ka nga din imong gablian ng Biblia o mabasa ka. and then something interrupts you. Apan adunay mga butang nga din makapahasol kanimo o makababag nimo. That is a hindrance to the anointing. Kana siya usa sa dihog, usa na siya sa babag sa dihog. So we can easily be distracted. So kita naagi panahon nga din ma-disturbo ta o din mabagan ka. And then lastly, let's go to Hebrews chapter 11, verse 6. So sa katapusan diri sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 6. I want to close this message by going back to what I talked about earlier about seeking the face of God. So ako ning isira ning mga mensahe mo balik ta sa atong gisulti. Sa atong gisulti gani na sinugdan ani magapangita ta diha sa Dios. You will never walk in a strong anointing unless you first learn to seek the face of God. So dili gayud kita makalakaw na nga makusganon nga dihog gawas kung mangita gayud kita sa ngalan sa Dios. All throughout the Bible, we see mighty men and women of God. So sa tibuok nga Biblia ato makita ang mga makusganon nga mga babae o mga lalaki sa Dios. And the one thing they all had in common,
So usa lang kabutang nga diin siya common para sa tanan. They were a people who sought the Lord. So kanang mga tao nga diin sila nagapangita gayon sa Ginoo. Remember, James said, draw near to God, and God will draw near to you. Katong hinumduman ang isulti ni Santiago nagingon, duol kung moduol ka mo sa Dios, ang Dios moduol usab kaninyo. That's an invitation. Usa kini siya kapag dapit. If you come to me, God says, I will come closer. Ang ingon siya nga din, kung moduol ka mo kanako, ako moduol pag ayo paduol diha usab kanimo. Amen? Amen. So, Hebrews 11 verse 6, but without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Sa versikulo 6 sa Hebreo 11, ug kun walay pagtuo dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Ay bisan kinsa nga magaduol sa Dios, kinahanglan magatuo sa iyang pagkanaa o nga siya magabalos ra sa mga magapangita kaniya. So, God is a rewarder of those who diligently seek him. So ang Dios di ay siya magbabalos kanila nga di masikamuton nga nangita kaniya. Are you a seeker after So God? kaning pagpangita ba ka sa Dios? Is your life one of seeking the Lord? Nga din mao kini ang kinabuhi nga din kinahanglan mangita gayon kita pangitaon ang Ginoo. Or have you strayed from the presence of God? Or nahilayo ka gikan sa presensya sa Dios. You're either drawing closer to God or you are drawing away from God. So naara ning duha mo kining paduol ka ngadto sa Dios o din mo palayo ka sa Dios. Now, let's go to Jeremiah chapter 29 and verse Jeremias 12. kapitulo 29 versikulo 12. and 12 and 13. So, 12 ngadto sa 13. most people know verse 11. So, Amen. daghang mga tao nga din nahibalo o kanira gyud bersikulo 11. Where God says, I know the plans I have for you. Kaya ang Dios nagingon nga din ako lang ang nasayod sa mga laraw plano para kanimo. Praise God. But I want you to see verse 12 and 13. So atong tanawon ang bersikulo 12 o 13. So, if someone would read the Messiah, So kinsa mo basa diha na may Jeremias I forgot to ask people to read. 29 12 13. Praise God. Mangita kamo kanako o makakaplag o makaplagan ako ninyo sa ihang inasintasing ang inyong pagpangita kanako. 13. Amen. So, God says very clearly, you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Verse So naging 13. Andre ang Dios nga din o kamo mangita kanako o magakaplag kanako sa diha nga kamo mangita kanako uban ang inyong bukos nga kasing-kasing. So, the invitation of God is there. So naa dinhi ang kining pagdapit sa Dios. He said, if you will search for me with all of your heart. O nagingon siya nga din kung mangita kamo uban sa bukos din ninyong nga kasing-kasing. Who is this God that we serve? So kinsa man ang Dios nga ilang gialagara. He's the God who loves you. So siya ang Dios nga din ay gugma nimo. He's the God who gave His Son for you. So siya ang Dios nga din naghatag siyang anak para kanimo. The God who gave you His promise. So siya ang Dios nga din naghatag kanimo saan. And as a Christian, He has given you His Holy Spirit. O gingon nga kita mga Kristohano iyang gihatag kanato ang iyang Espiritu Santo. And He desires fellowship with His children. O din siya dunay tinguha nga din pakigsandurot sa iyang mga anak. See, Yes. seeking God is not some religious duty. So ang pagpangita sa Dios dili kini siya usa ka buluhaton sa usa ka relihiyon. We are coming to the
ay kita nagaduol ngadto sa kaning dalaygon ug dako nga Dios. The only one who can change us. Adin siya lamang adin makapausap The kanato. only one who is perfect. Siya lamang ang kining hingpit. The only one who never changes. Siya lamang adin dili kay mausap. And the only one who has the power to do something in our life. Nga siya lamang adin makahimo makabuhat o mga butang nga kay bulungan diya sa mga kinabuhi. So, this applies to both the church as a whole and to every person individually. So kini siyang alang sa mga o sa simbahan o sa matag usa ka tawo nga ani-ani nga mga dapit. God wants to see His life working in you. So ang Diyos gusto siya makakita siyang kinabuhi o diha siya mo kinabuhi ang nagalihok ang iyang gahom mo kinabuhi. You must be willing to receive it. Nga diin kita andam usab nga diin mo dawat niini. Your heart must be open to God. Nga diin atong kasing-kasing abli para sa Ginoo. Remember, He said, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness." O ato hinumduman na yung gisulti nga bulahan sila nga diin giuhaw o gigutom diha sa pagkamatay. For they will be filled. Kay sila pagabusdon. He said, "Be not drunk with wine, Pag naging dito ayaw ka mo pagpagkahubog pinaagi sa bino. but be filled with the Holy Spirit." Apa naging siya pagpapuno hinuon ka mo sa Espiritu Santo. That's God's word. Kana siya pulong sa Dios. Amen. So as we close today, I want us all, and if you feel led, you can come forward. Let's worship God and ask Him to fill us afresh with His Holy Spirit.